Bago magsimula ang laban ng Golden State Warriors sa bagong season na ito, sinigurado mismo ni Coach Steve Kerr na sina Stephen Curry, Jimmy Butler and Draymond Green ang palaging nasa starting lineup kada gabi. So bali meron pang dalawang posisyon na hindi pa siya sigurado kung sino ang kanilang ilalagay permanente. Ngayon mga idol, nanggaling na mismo kay Coach Steve Kerr na nakuha na ni Kuminga ang buong tiwala niya at ito'y kanyang ilalagay na permanente sa starting lineup. Ngayon sa center na lang po ang kulang sa permanenteng role. Nakuha mismo ni Kuminga ang buong tiwala ni Coach Steve Kerr ngayon sa kadahilanang impressive ang kanyang naibibigay na impact sa kanila sa depensa. Kanyang binabantayan ang mga star player ng kalaban. Siya ay nag-average ng 17 points, hindi lang nakafocus ang kanyang playing style sa looban, kundi sa ngayon ay nakakatira na siya sa tres. At yun ang nagbibigay ng threat sa kanya na bantayan siya maski man kung siya'y nasa labas. Noon kasi looban itong playing style ni Kuminga kaya nahihirapan si Coach Steve Kerr na isama siya kasama si Jimmy Butler and Draymond Green. Pero ngayon binago niya na ang kanyang laruan kaya siya'y napasama na permanente sa starting lineup. Kaya tinanggal na ni Coach Jason Kidd itong si Klay Thompson bilang kanilang shooting guard. Siya'y pinalitan ni Max Christie. Siya'y naglalaro sa ngayon bilang small forward na sa Dallas Mavericks, ang posisyon na hindi siya pamilyar. Ngayon kasi ay nakapasok lang po si Klay Thompson ng 7 3-pointers out of 27 attempt. Mababa nga rin po ang kanyang minuto as a starter. Nasa 17 minutes to 22 minutes, hindi pa siya nakakaabot sa 30 minutos. Malaking factor po dyan ang pagbaba ng kanyang numero kaya hindi na muna siya nabibigyan ng mataas na playing time sa Dallas Mavericks. Ibang-iba na ang performance sa ngayon ni Klay Thompson. Kung noon sa Warriors ay kumakamada siya ng malaking numero, ngayon ay papaliit ng papaliit ang kanyang naibibigay ng kontribusyon. Hindi rin po maisasantabi na mayroong epekto na ang kanyang edad, ang kanyang katagalan. Nahihirapan siyang maging consistent at yan sa ngayon ang malaking pagsubok sa kanya. Naapektuhan din po itong si Klay Thompson sa pag-trade ng Dallas kay Luka Doncic. Matarandaan na sinabi niya kay Draymond Green na naging basihan niya si Luka Doncic at yung kalakasan noon ng Dallas Mavericks para siya'y sumama doon. Pero ngayon mga idol ay tila nalulungkot na itong si Klay Thompson. Sa ating huling balita naman, despite na mataas ang hype ngayon sa Pelicans, sila ay mayroong record na 0-4 sa season na ito. Maaga pa naman pero hindi po ito magandang pangitain para sa kanila, especially mga idol na kanilang pinakawalan ang kanilang mga unprotected pick, especially sa susunod na draft papuntang Atlanta Hawks. Okay naman sana kung sila ay magkakaroon ng worst record. Magagamit nila ang kanilang unprotected pick. Pero so far mga idol, wala po sa kanila ito. Nasa Atlanta Hawks na. Ngayon ito ho'y magkakaroon din po ng epekto sa Pelicans kung kanila bang ipagpapatuloy ang pagre-rebuild na siyang nakasentro kay Zion Williamson o magmo-move on na sila sa kanya. Yan lang sa ngayon ng ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.